ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Ang isa sa mga komento ng mga kapatid natin, ang sabi niya, magnanakaw daw si Marcos. Remember that, hindi ako dilawan, but I disagree na si BBM para presidente? No, akala nyo lang yan. Mag-isip mo na kayo. Alam mo ba ang yung sinasabi, kapatid? Sasagutin natin yan. But before that, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan natin. Sa nakaraan nating video na pinamagatang bago mawala si Imelda Marcos, kailangan niya itong maisa katuparan na kung saan ay may kapatid tayong nanindigan. Ang sabi niya, magnanakaw si Marcos. Remember that, hindi ako dilawan, but I disagree na si BBM para president? No, akala nyo lang yan. Mag-isip mo na kayo. At nang dahil dyan, marami ang mga kapatid natin ang nagalit at hindi sumang-ayon dahil sa mali niyang parata. Sa ngayon ay may 400 plus replies ito. Bueno mga kapatid. Sigurado ako na sa ngayon siya ay natauhan. Katanungan, nagnakaw ba talaga si Marcos? May sagot ka ba, kapatid? Kung may sagot ka ay maaari ka mag-comment dyan sa comment section sa baba nang malaman namin ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po. Ipagpatuloy natin para sa hindi nakakaalam na dapat inyong malaman. Mahigit 986 na kaso ang isinampa ng gobyerno ni Corazon Aquino. Pero lahat ng iyon ay naipanalo ni Madam Imelda Marcos. Hindi pwedeng sabihin na nagkamali lang ng hatol ang korte dahil sobrang dami niyan. Kung mga 5 o 10 na kaso lang yan, pwede pa sigurong tawagin natin nagkamali. Take note na hindi lang ordinaryong tao ang kalaban niya dito. Ginawa lahat ng gobyerno ni Cory Aquino at ng kanyang anak na si Benigno Simeon Cuangco Aquino III o Pinoy ang lahat ng paraan, pero hindi pa din sila nanalo. Bakit kaya? Bakit hindi ibalita ng mga mainstream media ang tunay na naging